Iniimbestigahan na ng pulisya kung may ugnayan ang nangyaring pamamaril sa paaralan dito po sa Tacloban City sa Columbine High School shooting sa Amerika noong 1999. Pansamantala munang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isang gaming app na hinihinalang na impluensya o naka-impluensya sa isa sa mga namaril na menor de edad. Nakatutok si Oscar Oida. Sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, may mga nakapuna sa suot na t-shirt ng isa sa mga shooter. Yan ang itim na t-shirt na suot ng 14 anyos na suspect na may mga letrang KMFDM sa harapan. Sabi ng mga netizens, kahalintulad ito ng t-shirt na suot ng isa sa mga shooter sa karumal-dumal na Columbine High School shooting sa Colorado sa Amerika noong April 1999. Kung saan 13 ang namatay nang walang habas na mamaril ang dalawang estudyante. Sa isa pang insidente ng school shooting sa Amerika, may suot din ganitong t-shirt ang isa sa mga suspect. Ang KMFDM, isang German industrial rock band na iniidolo ng isa sa mga Columbine shooter. Dati nang sinabi ng bandang ito na hindi sila pro-violence at hindi nila sinusuportahan ang mga ganitong krimen. Ang kaugnayan ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban sa nangyari halos 30 taon na ang nakakaraan sa Columbine sa Amerika, sinisilip ngayon ng PNP. We are checking yung mga this could be some of our students imitating yung nangyayari po sa ibang bansa, specifically sa United States na alam naman po natin na marami na pong nangyaring ganito. So we're checking on that. Kasama umano sa iniimbestigahan ang mga social media account, search history, online communities o mga digital footprint ng mga suspect. Very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior, because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. Ang isa umano sa mga suspect, hinihinala pang naimpluwensyahan ng isang marahas na gaming app na kung tawagin ay Gorebox. Ang naturang online game, pansamantala na raw ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Yan ay habang sinusuri kung may naging papel ito sa insidente. Pinaigting din ng ahensya ang pagmomonitor sa mga online platform upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga posibleng panganib sa internet. I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation. Ayon sa ilang eksperto, mapanganib ang exposure ng mga kabataan sa mga mararahas na content online. If we will analyze what's happening, there is really a possibility that what kids see in the internet or in cyberspace might influence them. So whether masamang ginawa yan sa kunyari kahit sa ibang bansa, yung nihilistic tendencies ng ibang tao, terrorism, recruitment to armed group, tsaka yung cyberbullying na andyan, online sexual abuse, all these bad things can be can be found in the internet. Nananawagan rin ng CWC sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang hotline 1383 kung may nalalaman silang mga kabataan na nahaharap sa kaparehang issue. If you see students, mga kaklase nyo na binubuli, that they are in distress, na maaring may mental health concern sila o nagiging prone na sila sa paggawa ng mga karahasan, tumawag po kayo sa amin 24/7. Tutulungan po namin kayo. Basta bata po, kami po ang bahala. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.